ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, bagsig hugot ang inyong mga bisti. Diha sa hawak og dagkuti ang inyong mga suga. Sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang mga agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya. Palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Ug bulahan sila kun hikaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlawon na. Og tiban-i kini kung nahibalo pa ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabo sa kawatan ang iyang balay. Musa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tawo maabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Malihog man. Maayong magandang tanghali sa tang lahat. Nabusog na ba kayo? So ngayon, ang ating pagninilayan about sa Ebanghelyo, nag-highlight si Kristo sa importance of being vigilant. According to CCC 2849, Catechism of the Catholic Church 2849 on vigilance. Vigilance is custody of the heart. Vigilance is custody of the heart. Itong salitang custody, galing ito sa Latin na custodia. Ang kahulugan ng custodia? To watch, to be watchful, and to guard and protect our heart. Yan pala yung kahulugan sa vigilance. Hindi vigilantes, no? No, iba yon, no? Yung DDS, hindi yon, no? So, to be vigilant, pagbantay kanunay, is custody of the heart. To guard our heart. To protect our heart. Dahil, ito yung tatargetin ng ating kaaway, ang ating puso, ang ating damdamin. So, Lord, let us ask the grace to protect our heart, to guard our heart, and to be watchful. Yan ang kahulugan sa custodia. Ngayon, para lalimin pa natin itong vigilance is the custody of the heart. It is a spiritual practice and concept that means being attentively watchful over your inner thoughts, desires, emotions, and intentions so that they remain aligned with God's will. So, lahat, ano ba itong custody of the heart? Dapat attentive tayo, una, sa ating isipan, sa ating desire, sa ating emotion and intention, na inline ba ito sa kalooban ng Diyos? At kung na-inline yan, we are vigilant. Ngayon,
may temptation tayo, no? Kung hindi tayo vigilant, ma-tempt tayo sa tinatawag na asideia. Nandito ito sa CCC 2733. Asideia. Alam nyo ba yung term na yan? No. Yan ang turo ng simbahan. Ano? Asideia. A-C-E-D-I-A. Asideia. Ano ba itong asideia? Sabi sa CCC 2733, we have another temptation to which presumption to open the gate. Ito pala yung asideia. Presumption to open the gate. Ano ba itong context na ito? Di ba may mga dalaga, may 10 dalaga na wise, meron ding 10 ba yun? 5? 10 no? 10 na dalaga na wise, 10 dalaga danghag, na foolish virgins, no? At ano nangyari papunta sa lubong nila sa bridegroom, sa bride, no? Naubusan sila ng langis. Humingi sila ng langis sa kanilang kasamahan, yung mga wise virgins, no? Pero sabi nila, hindi na ito sapat para sa inyo, no? Bili na lang kayo ng langis doon sa tindahan. Bumili sila. Pagrating nila, nasira na yung pintuan. Ito pala yung asideia. Presumption to open the gates. Ano pang other term sa asideia? Spiritual sloth. Spiritual laziness. No? Masabihin ng nanay mo, tatay, mga anak, simba na tayo. Kapoy. Hindi dayon, di ba? Spiritual laziness. Asideia. So, magsamba na tayo. Mamaya na lang hapon. Dahil pagod pa ako. Manana habit. Alala nyo ba yung manana habit? Mamaya na. So, isa yan. Yan pala yung temptation natin na hindi na tayo vigilant. Itong temptation of presumption to open the gates. Asideia. Spiritual laziness is a result of lack of vigilance. So yan ang nangyari sa atin. Lack of vigilance na tayo because of the spiritual sloth, spiritual apathy, a kind of sadness, discouragement, or disinterest in spiritual things. It can feel like spiritual boredom, lack of motivation to pray or seek God. Yan po ang tinatawag na asideia. Kung mag-cellphone, very attentive. No. Umaabot pa ng 1:00, 2:00, nag-YouTube ka pa. Meron pa kang paboritong games, meron pang online gambling. At kung may patay, may hantak. Binuntagay ang hantak. Pero mag-ampo, nangatug. Ano ka na? Ngay negrosaryo na to, manggihuy bantang tanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the ang amahan, tanaw siya siyang anak. Ang anak mo, ang nanay, Pero kung manood tayo ng probinsyano, sus, wajud manghuyab. Tinoo dili. It is asideia, the spiritual sloth. Kung misa,
kanunay tamalate. Kung artista, kung muari si Elias, mag-una. Alas 10 pa mo gawas, tuan na ka. Alauna pa. Kinsa day? Who is the source of your life? Who is the source of your energy? Not the celebrity, but Jesus Christ Himself. Ang ibang sekta, grabe yung kakanta ng Alleluia, 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 Lord. Mga Katoliko, nangaluya, 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 Lord. Totoo, hindi. Asideia. At yan ang rason, bakit hindi tayo maging vigilant. Aktibo tayo sa mga secular na activity, pero sa spiritual activity, busy. Apike. Sister, mag-cluster tayo ngayon. Apike. Sister, meron tayong Novena Masses. Mag-overtime ako mamaya. Focus tayo sa mga worldly things. Marami tayong rason. Anong sabi ano ba yung causes nito? Ang causes nito, lack of self-discipline. Ang causes pala nitong asideia, spiritual dryness, spiritual laziness. Anong Tagalog yung laziness? Pagkatamad natin, self-discipline, lack of self-discipline. Example, yung mga lula natin, ang sarap ng tulog nila. Maaga silang matutulog. Umuwi ko sa lola ko, alas 7 pa. Nag-close na sila. Ang aga ba matutulog ng dalawang ito? So, mataas yung kanilang edad. Tayo, maaga din matulog. Alas 2 ng maaga, 1:00 ng maaga. So, ang henerasyon ngayon, madali nang mamatay. Yung henerasyon natin mga lola, umaabot. Kahapon, may 93 dito. At hindi natin alam dahil ni gamay na jud atong edad. No? Because of the lack of self-discipline. So, ang vigilance will lead us to increase our self-discipline. Sunod, carelessness of heart. Indifference towards the things of God allows this state to settle in. Carelessness of heart. Indifferent na tayo sa mga religious activity. Hindi na tayo sasali. Nasabihin ng iba, mataba yung kalabaw. Hindi nga nagsimba yung kalabaw, pero mataba pa. Okay lang hindi ako magsamba. Dahil mataba yung kalabaw namin, Father. Hindi kailangan. Okay lang yung kalabaw, wala yung kaluluwa eh. Ikaw may kaluluwa. Kaya nga may kalag-kalag tayo. November 1 at November 2. Dahil yung pakakainin mo during the Mass, during the Sacrament of Confession, hindi yung katawan mo. Ang pinakain mo, yung kaluluwa natin. Kaya nga si Kristo, anong sabi ni Kristo? Ito yung sabi niya. The spirit indeed is willing, but the flesh, the body, is weak. Bakit yung katawan natin ay pagod? Kapag nandito tayo sa simbahan, pagod. Lagi tayong nanghuyab. Apil po ka, Father. Bakit ba pagod? Dahil hindi ito pagkain sa ating laman. Hindi ito pagkain sa ating katawan. Pagkain ito sa ating kaluluwa. So the spirit is willing, but the body is weak. Tingnan nyo, kung may fiesta sa ating kapilya, mas maraming pa yung pinamisahan na kaluluwa. Mas mabuti pang kaluluwa, marami.
ang nag-attend ng misa. Ilan lang. Sana buhay ito. Mga kaluluwang ito, sana buhay pa ito. No? And after the Mass, anong nangyari mga kapatid? Ang daming mga driver sa tricycle. Ang daming mga driver sa habal-habal dahil after sa misa, lamisa. Marami sa ating mga Katoliko, pinakain lang nila yung katawan nila. Dahil tayo ay mga tiyanos. Ano tayo? Tiyanos. Mga Kristiyan. So ngayon, sana po, maisipan natin na hindi ka lang isa, may dalawang party natin. We are composed in two parts. The first one is the soul, and the second one is the body. So kung ang katawan mo lang ang pinakain, hindi mo iniibig yung buong pagkatao mo. Kung pinakain, nagsamba ka, nangumpisal ka, it is for your spiritual nourishment. Amen? So kung magsamba ka, mangumpisal ka, after sa lahat, mamaya, magpakumpisal ako kung walang pari. So kung meron mang pari, yung hindi nakakumpisal, ako magpakumpisal dito after sa lahat. After deliverance. Dahil kulang po yung healing without the sacrament of reconciliation po. Amen? So ngayon, anong gawin natin mga kapatid? Para maging vigilant tayo. Ito yung advice ng ating simbahan. The antidote of acedia. The opposite of acedia is self-renunciation. Ano ang antidote opposite sa acedia? Self-renunciation. Ang sarap kaya ngayon na mamasyal ka. May pumunta doon sa convent, sa simbahan, sabi niya, Father, naligo kami ng dagat, pero pupunta talaga ako, magsamba talaga ako before going to the sea. Before maligo kami ng dagat. No? Sarap magpasyal ngayon. Pero nandito kayo. It is a self-renunciation, self-denial, and self-emptying. At kung magawa na natin ito, we become vigilant. Nung isang linggo, may nagpa-picture sa akin. Picture, Father. Pwede magpa-picture, Father? Picture kami. Naghumili ako, sinishare ko ito kanina doon sa parokya. Sa sunod na araw, yung nagpa-picture sa akin, namatay. Father, nagpa-picture pa yun sa'yo. Ngayon, namatay na. After my homily, wala na nagpa-picture sa akin. Natakot mamatay. Ngayon, siguro maaga akong matapos. Baka wala nang magpa-picture sa akin. Mabuti yung nangyari ha. No. Para maaga na ako magpakumpisal mamaya. No. Takot na sila. No? Sabi ko, praise the Lord. Nangyari yon. Maaga ako natapos kanina. Wala na nagpa-picture. So, hindi natin alam. So, anong challenge natin ngayon? Anong invitation ng Panginoon sa atin ngayon? Be vigilant. Pagtukaw kanunay. Be watchful. And vigilance is the custody of the heart. Ngayon, ang challenge natin, let us guard our heart the whole day long, sa buong araw ngayon. So ngayon, additional catechism. So hanggang 1:30 ako. So may additional catechism ako sa inyo. Focus on diabolic obsession. So series po ito. After my short reflection sa Ebanghelyo, punta na tayo dito sa demonic harassment or demonic obsession. So, ang psychological,
kadugtong po ito kahapon. It is this book is written by Father Chad Rifferger. Meron lang akong 11 minutes. Sabi niya, ang intersection sa psychological obsession and demonic obsession, yung obsession is negative thoughts, negative emotion. One area that becomes somewhat difficult to discern, so mahirap na i-explain or discern, is the chemical side of any possible diabolic obsession. As is commonly known, modern brain studies, ang mga neuroscientists, meron silang studies na ngayon sa utak natin, have shown that patterns of thinking actually alter the brain. So yung patterns of thinking natin, yung pag-iisip natin, may patterns of thinking pala yun. Pwede, merong alteration of the brain. Pwede niya ma-disorder yung the way we think, the operation of the brain. It is possible for the demon to alter the brain as a form of diabolic oppression that will show up on a scan. Pwede makita pala. Possible pala na yung alteration sa brain, sa utak mo, may damage sa utak mo, pwede, ang cause, possible cause, is demonic obsession. Makikita din sa scan. Pero after sacrament of confession, after the sacramentals na nabigay sa kanya, mawala. Katulad ng pumupunta dito, may tumor daw siya sa utak niya. Tumor ha? Nakita talaga. Kailangan ng operasyon. Isa sa mga pasyente natin. After the sacraments, confession, anointing of the sick, mamaya mag-anointing of the sick ako, and then the Eucharist, receiving the Eucharist, and then the deliverance prayer at sacramentals, alam nyo? Nawala! Sabi ng mga doktor, anong ginawa mo? So ito, in relation to this, we experience this phenomenon. May pasyente pumupunta dito, completely healed. Sabi dito, it is possible for a demon to alter the brain. The alteration of the brain, yung pagka-disorder sa operation sa ating isipan, may tatlong, according to neuroscientists, may tatlong dahilan. Una, chemical substance. Pwede masira yung utak mo. Ano yung chemical substance? Drugs. Nahabol na kami, Father. Father, may papatay sa akin. Bigla lang pumasok sa kumbinto. Ano nangyari sa'yo? Father, may papatay sa akin, mga pulis. Nagsuguyop dahil sa utot ni Satanas. So, chemical substance can do the alteration of the brain, the operation of the brain. Madamage siya. Okay? Chemical substance, ikaduha, ng chemical substance, sobrang pag-inom, sobrang paglala, makadamage din na sa atong utok. Ikaduha, nga alteration of the brain, kining gitawag physical injury. Na stroke ka, na aksidente ka, pakog imong kay wa ka mag helmet. Mana siya ang physical ma-alter ang imong brain, disorder ang imong operation sa imong utok because of that. Ang ikatulo, kining genetic condition. Kay kaliwat. So, mo na siya natural causes. Huwag mo na-discover sa mga neuroscientists. Pero, gawas ana, gisulti dire, possible pod nga ang demon can alter the brain.
can destroy your brain. After receiving the sacrament, it restores. It is healed. And it is normally operated. This, however, would be very rare. So, very rare, minsan lang. No? Moreover, if one had a diabolic oppression of this sort, it is broken. The brain would quickly recover. Whereas, if it is from the psychological rumination, it would take time to rebuild it. Generally speaking, yet when we consider diabolic obsession in most cases, it is highly likely that the person will obsess without any corresponding chemical shift in the brain or any type of the brain alteration. If the person who has a diabolic obsession were to have brain scan, it is likely to turn up normal. Meron ding mga instances na pag-examine mo sa utak mo, sa doktor, wala. Pero mabigat yung ulo mo, katulad ng babae na pumunta dito, Father, ang sakit ng ulo ng tatay ko. Walang findings sa doktor, walang diagnose sa doktor, 2 linggo na kami doon sa hospital, Father. And then, salamat ako sa Diyos, Father, dahil sa pagpunta ko dito, the whole morning nakatikize ako. Ginamit ko yung deliverance book. Ginamit ko yung sacramentals, yung oil. Dineliverance ko yung tatay ko for 2 weeks. Hindi nawala yung sakit ng ulo niya. Pero normal lang. Sa scan. During deliverance ng babaeng ito, sumuka yung tatay niya. And then, completely healed. Siya mismo ang nagtestimonya sa harap ko. Bumalik siya dito at nagpa-bless na naman ng mga sacramentals. Grabe, no? Natutuwa ba kayo ngayon? So, bakit nagawa natin ito, itong ministering ito, to empower you. To be dependent on God. Not to be dependent on us, but on God alone, by increasing your knowledge, by increasing your grace in the sacraments. Natutuwa ba kayo ngayon? Kung may mga pasyente kayo, tawagin niyo yung pari ninyo kung saan ka na membro na parokya, tawagin mo yung pare, receive the 3 sacraments. Sa mga pasyente nyo, confession, anointing, and Holy Communion. And then do deliverance to your family members na may karamdaman. Ma-amaze kayo at makasave pa. At sabi ng babaeng yon, Father, kung inunap ko lang yung deliverance, hindi sana kami aabutan ng 2 linggo. So, makasave kayo. So, before going to doctors, receive the sacrament and practice the prayer of the sacramentals of the church. Amen? Last 3 minutes. No. Another way to distinguish psychological from diabolic obsession has to do with employment of remedies. Ito po, employment of remedies. Example, mga psychologists nagbigay na ng gamot. Mga psychiatrists nagbigay na ng gamot. Pero wala pa ring improvement. Katulad ng pasyente naman na hindi makatulog for 3 months. Alam nyo, for 3 months, hindi siya nakatulog kahit 1 segundo. Imagine niyo yun. Lahat ng mga psychologists, binibigyan na siyang pagpakatulog. The high dose ng pagpakatulog. Hindi pa rin nakatulog. Pagrating dito, pag misa ko, nakatulog! Effective tong misa ko, ah.
Pag-exercise natin, ang daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. After receiving the catechism, after receiving the sacraments, completely healed po siya. Pero may mga demonyo sa loob ng katawan. Ito po, with employment of remedies, natural remedies, binibigay na pero wala pa rin improvement. Isipin ninyo, kahit isang segundo hindi siya nakatulog. At nagkausap kami, active na active. Di ba? Isang araw hindi ka makatulog. Anong condition mo ngayon? Di ba? Pagod. Ang sarap patulog. Pero siya, hindi niya ma-enjoy. Hindi siya naka-feel na yung pagod. Hindi. Parang nakasuyop sa utot ni Satanas. No? Last 1 minute. So, continue na lang natin ito, ha. So, yan po, itong mga prayer ng simbahan na natutunan ninyo po, i-share nyo po sa iba para marami tayong matutulungan. And then, alam na nila kung sino ang dapat lalapitin ng pari po natin. Because all priests are healers. Amen? All priests are healers. Palihog manindog ta. Ito karong ipadayag ang atong pagtuo